Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion ang napakatapang na tanong ng isang foreign correspondent kay Pangulong Marcos Jr. itong nagdaang FOCAP luncheon meeting. FOCAP, Foreign Correspondents Association of the Philippines. Update lang muna tayo sa fund drive ng Brave 14 plus 3 Marines. Nakaipon na po tayo ng 72,000 sa ating GCash. Bukas, I'm sure, madagdagan ito maging 100,000 plus. Kaya magpapadala ulit tayo ng suporta sa kanila. Total na pong naipadalang suporta sa kanila is 630,000 pesos. So, ito po yung GCash number natin. 0966-265-8480. Ivan Henry Sibog ang pangalan ng GCash. Echo Victor Alpha November Sierra India Bravo Uniform Golf. Sa mga taga abroad na magpadala, ang kanyang city address is Cagayan de Oro City. Ang street is Barangay Patag. So ito, sandali ha. Si Miss Reza Robles, isang anti-Marcos. Dilawan ito na media. Hindi siya kain-suka. Ang gandang tanong niya sa Pangulo at si Miss Reza Robles is correspondent ng South China Morning Post. Tungkol sa estate tax ng Marcos family, hindi binabayaran. Plus mga kaso nila nung una. Pinalo up niya itong kaso na ito, walang maisagot ang Pangulo. Parang ayaw pag-usapan. Mr. President, if you paid the estate tax, that would form part of the income of the government. Yes. And you could use it for AFP modernization, or the poor, or for building schools. So that is a very important thing. Anyway, sir, my next question also was about 2 years ago. I asked you, in the last FOCAP luncheon with you, I asked you about the Arelma assets. The? Arelma Oh my assets. God, I haven't heard that word in Yes, almost 20 but years. sir, your lawyers are finding the case up to now in New York. These were originally funded in 1972 when your father declared martial law, Yeah. using a shell corporation named Arelma in Arelma. Panama. Arelma placed around $2 million in a brokerage account in Merrill Lynch. And much later, Arelma told the PCGG the assets form part of your parents' ill-gotten wealth. And the bearer forms pertaining to those assets were turned over to PCGG. But you, through your lawyer, blocked the actual turnover by Merrill Lynch to the Philippine government. It's stuck somewhere in a Singapore bank. In the last FOCAP luncheon, I asked you for an update on the case, and you specifically told me, talk to my lawyer. Again. Yeah. May I therefore now ask you to give me the name of your lawyer and how to get in touch with him, and could you tell him, please, that I will be calling him and I have your permission to talk to him. Thank you. Yes, please do that because I cannot add anything Yes, to sir, but In fact, I was how do going to get in thank touch you with for your all the lawyer? information that you have provided us here today because I don't know these details. Even when we were in the States, in exile, even when we were in the States, I was not involved in any of these legal proceedings. And since I came back, after the 6 years that we were disallowed from coming home, those cases again went to court, and I don't know what's happened to them anymore, quite frankly. So my lawyers will know. So again, you have to feel free to give them a call. Could you give me a point person in the presidential palace to talk with your lawyer? Sure. They're not here right now, so I'll have to speak to them, and they'll be in touch with you. Thank you, sir. Yes. Mr. President, if you paid the estate tax, Oh,
Noong una, talk to my lawyer. Hanggang ngayon, pinalo up, wala pa rin. Wala talaga. Kung ano bang kasabihan? Kung ano ang ano ang puno, yun din ang bunga. Di oh. Kung malala ko si ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio. I think last year, na anniversary ng EDSA. Excuse me. Sabi niya, kung matindi ang korupsyon, panahon ng Marcos Sr., mas matindi, doble, triple, quadruple ang korupsyon ng Marcos Jr. Yan ang mga sabi ng mga dilawan noon. I don't know ngayon. Tahimik naman sila, parang kain suka. Si Professor Winnie Monson, this year's EDSA anniversary, sabi niya, ang matitinding korupsyon, panahon ng Marcos Sr. at Marcos Jr. Nambudol tayo. Akala ko, kaya binutuhan ko, sinuportahan ko ang candidate BBM, hoping na linisin niya ang pangalan ng Marcos. Kasi yung pamilya namin, lalo na kaming mag-asawa, we consider ourselves as Marcos loyalists kay Marcos Sr. Kasi naranasan namin, marami siyang nagawang maganda. Kaya lang ngayon, lumalabas na kung ano yung title. Ano ba yung title nila? Guinness World Book of Records, the most corrupt couple in the world, Marcos and Imelda. So, nung una, ayokong maniwala doon. Ngayon, itong ginagawa ng anak, wala na. Instead na maklear yung pangalan nila na most corrupt in history, itong nangyayari ngayon, talagang most corrupt. Tinalo pa niya yung ama. Dahil yung ama niya nung una, kaunti lang yung budget na nagastos niya within his 20 years of administration. Ang dami niyang naipatayo. Pinapakinabangan pa natin yan, mga state colleges, universities, hospitals, kalsada, tulay. Itong kanya, itong Marcos Jr., ilang trilyones na ang budget na nawawala. Halos wala siyang maipakitang accomplishment. So again, kudos to Miss Raisa Robles sa ganitong tanong. Ang tapang niya talaga. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel na ito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong natin sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Ko dire sa panimalay ni Lola Ining Bayansaw nga taga sitio Mauswagon sakop sa barangay San Miguel, Talakag, Bukidnon. So muna ni ang itsura sa iyang atop. So gipang sapaw-sapaw lang gani ang mga yero tungod sa karaan na ani og mga buslot na pod. Kining uban gipang isklastipan lang. So, mo na ni ang itsura sa ilang kahimtang, sa ilang pagpuyo. Mga buntong, kanang masay. Panghulipan lang og mga karton, butang-butangan og mga kahoy. Ikod ang kabuong. So, mo na ni ang gitabang nga yero nga napulo ka buok nga digis. Og mo na pod ni ang itsura sa gawas nga bahin sa balay ni Lola. Mga putol-putol na nga yero. Sa Ginoo nga magpatabang ko sa atob na ko nga sin. Kay ako balo, wala ko'y bana.
Magpatabang ako sa magpapanday sa akong mga anak. So tabangan ra ka nanay sa pagpatindog sa imong balay sa imong mga anak. Mga So aron lang nanay mga makaatop ka. So pila na nanay imong edad? 76. Si Tintay say. So pila na katuig sa imong pagkabalo? 8. 8 na katuig. So taod-taod na gyud. Pila ka buok ang imong anak nanay? Kuan. Apat sa hanam sa maama. Tulo da sa bahay. Unom ka lalaki o tulo ka babae. So tanan na sila nakapamilya. Tanan. Oh. So kinsa ra na imong kauban dire? Wala na kun mula ka sa rin. Ikaw ra isa dire gapuyo. So ang imong panginabuhi nanay unsa man? Gatagan ra ko sa akong anak. So ay imong anak ra ang gahatag sa imo kay wala na kay paningkamot. Wala na. So salamat kay nanay. Salamat kayo sa inyo. Salamat sa Ginoo nga matabangan ko ninyo.